Exclusive interview ng Star FM Manila kay Alden Richards, nagbigay ang aktor ng kanyang reaksyon sa mainit na pagtanggap ng fans sa kanyang pelikula na Out of Order. Nagpasalamat rin naman si Alden sa walang humpay na suportang natatanggap nito mula sa kanyang mga tagahanga anuman ang proyekto nito. Sobrang grateful with all the support and nagbubunga yung mga hard work namin during that time. I'd like to, on behalf of the whole team responsible for Out of Order, and gagawin din tayo. Hintayin nyo lang ang further announcement. It's gonna be a milestone for me. And maraming salamat for the unconditional and utmost support to everything that I'm doing and for everything that I'm doing in the industry. And thank you also for supporting me outside of the industry with all the things that I would love to do. Like to, and sana haba-haba pang samahan to, and of course I'm not gonna be tired and will always give you good contents for your consumption. Maraming salamat. Hello Kathden fans! Ito na nga, na-feature na naman pala si Sir Alden, no? Exclusive interview ito ng Star FM Manila mga kasembreros, na kung saan ay labis-labis at lubos-lubos ang pasasalamat niya Pops Alden dito mga kasembreros sa mga sumusuporta, no? At saka sa mga taong walang sawang tumutulong sa kanyang mga endeavors, sa kanyang mga ginagawa sa buhay mga kasembreros, na alam natin ay parang roller coasters ang mga datingan ni Sir Alden, kasi yung mga adventures niya ba, yung mga tinatahak niya mga ginagawa, aktor, tapos naging director na, tapos producer pa, no? Tapos kakanta pa sa concert ni Ma'am Jonalyn Viray. So ang dami. So biking, magpipiloto, no? Hindi ko nga alam kung nagagawa pa niya itong pumasok sa pilot school mga kasembreros, no? Sa Alpha Aviation Group, kasi sobrang busy niya. Phenomenal box office Cinema King, tapos magkakaroon pa siya ng concert, tapos hindi ko alam kung tuloy ba yung kanyang Milan Fashion Week sa Italy, no? Kasi nung parang na-mention niya ng mga ng mga nakaraang mga interviews niya mga kasembreros. So hindi natin alam, baka cancel yung sa Milan, pero 17 pa lang naman ngayon, titingnan na, or 16 pa lang. Titingnan natin kung ano yung magiging desisyon at saka magiging next plan ni Sir Alden. So dito ay very grateful, no? At always thankful si Phenomenal Box Office Cinema King sa mga natatamo niyang achievements sa kanyang buhay mga kasembreros sa ngayon. So yun, kasi talagang humble din siya, no? And dedication, passion, and workaholic. Kumaga pa, faith with work ang ginagawa ni Sir Alden, no? Talagang hindi lang puro theology or philosophy or teorya, no? Theories mga kasembreros, kundi may paggalaw at saka pagkilos talaga na ginagawa. So may mga hakbang, no? At saka mga steps na ginagawa mga kasembreros. And then ito, so pinost ito ng Stars on the Floor kanina, no? 1 hour ago. Ito yung sinabi nga niya na sa Stars on the Floor, na yung iba huli di kulong, pero yung iba huling-huli na but di pa rin nakukulong. So sabing ganun mga kasembreros, no, referring nga sa mga corrupt na politicians mga kasembreros. So sabi ni Mama Pokwang ay hindi nga rin niya alam mga kasembreros. So na-feature nga to, pero kakapost lang kasi ng Stars on the Floor, kung kaya sinama ko siya mga kasembreros. Yung caption dito ng mismong page ng Stars on the Floor mga kasembreros ay hashtag Kapuso Feels, huling-huli at sana makulong na. Tapos exclamation point, tapos sad emoji, tapos praying hands emoji mga kasembreros, no? Hashtag Stars on the Floor, hashtag Alden Richards. So talagang kahit ngayon talagang ang dami na, 97% according sa SWS survey kanina na nilabas sa ABS-CBN at saka sa GMA mga kasembreros at saka sa Billionaire News Channel, ay 97% na mga Pilipino na naniniwalang corrupt ang ating gobyerno, no? Kasi halatado na lahat mga kasembreros, scripted, pinapaikot na lang yung mga and ang sigaw na lang ng taong bayan niya ay talagang mapanagot ang dapat mapanagot, makulong ang dapat makulong. So gano'n, at saka maibalik ang pera ng taong bayan. So yun talaga yung sigaw ng mga tao ngayon mga kasembreros, no?
kasi talagang parang pinapaikot-ikot, tapos si Speaker Martin Romualdez yung ginawang state witness, siya nga yung tinuturo ng mga witness, mga kasambreros ng ano ko po. Pangunahin na lang po natin yung ating bansang Pilipinas, mga kasambreros. And then ito, so next item natin mga kasambreros, ito po ay parang inaayusan si Ma'am Catherine, tapos naka-red siya, tapos parang may script na pinakita sa kanya and so on. Pero alam ko ito ay part ng kanyang, if I'm not mistaken, endorsement ng Colgate, mga kasambreros, na kung saan nga ay naka-red siya. Tapos yung iba dito ay parang kumakanta siya, no? And then yung iba ay parang sa elevator, something like that, no, mga kasambreros. Tapos may mga friends siya dito, mga kasambreros. Tapos naka-red ulit siya, mga kasambreros, no? Nasa elevator, and then parang tumatawa-tawa si Ma'am Catherine, mga kasambreros. So part pa ito ng behind the scenes ng kanyang Colgate dati na endorsement video na ginawa or commercial, mga kasambreros. And then ito, kakapost lang ng isang admin, no? I'm waiting for you, tapos heart, tapos mukha na may star, mga kasambreros. Pero ito po yung picture ni Sir Alden dun sa Hello Love Goodbye, no? Na naka-cap siya, mga kasambreros, nakasombrero. Ito yung time na inaantay nga niya si Joy, na magkikita sila, mga kasambreros, no? Maniningil lang utang si Ethan dito kay Ma'am Catherine or kay Joy, mga kasambreros. Ang kulit lang. And then ito, last item natin ito, mga kasambreros, itong prayer item ni Sir Alden, of course, no? Hindi mawawala. Sabi niya dito ay, Dear God, help me to delight in your presence today, not just seeking answers or blessings, but simply enjoying time with you. Let my heart be still before you, not rushing past the quiet moments. Remind me that intimacy with you is the greatest gift, far greater than anything you can do for me. As Psalm 27 verse 4 says, One thing I ask from the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Let that be the desire of my heart, to know you deeply and walk closely with you. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Paps Alden. Ang ganda ng verse na ito, Psalm 27 verse 4, no, na sinabi ni King David, mga kasambreros, sa Panginoon, na yung parang katangi-tangi at kaisa-isa niyang hinihiling ay yung makasama ang Diyos, mga kasambreros, sa kanyang templo at sa bahay or sa heaven, mga kasambreros, no, yung kanyang equivalent. And then sa lahat ng panahon at lahat ng oras, lahat ng season at lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay ay makasama niya ang Panginoon sa langit. So house or temple, mga kasambreros. So yun po yung ibig sabihin niya dito, mga kasambreros, no? So yun po siya. Alright, so yung last sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 16, 2025. Thursday na po, no? Blessed Thursday po about isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, mga kasambreros, ang title po natin, Huwag sa Egypt. Bakit kaya? Isaiah 31 verse 1, Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but who do not look to the Holy One of Israel, nor seek the Lord. So ito, mga kasambreros, ay scenario na kung saan na mga tao daw ay mas grabing nagtitiwala, no, at saka umaasa, mga kasambreros, sa Egypt. Doon sila naghanap ng tulong, parang humihingi ng tulong, at saka nagtitiwala sila masyado sa dami ng kanilang kabayo, ng kanilang mga karwahe, kasi malalakas nga yung mga kabayo, no, mga kasambreros. Pero hindi nila hinahanap, hindi sila humingi ng tulong sa Panginoong Diyos, yung banal, nag-iisang banal, mga kasambreros, or the Holy One of Israel, or never nilang hinanap, or they never sought the Lord, mga kasambreros. Kung kaya ang Diyos po ay nagbigay ng warning, no, ng babala kaya Prophet Isaiah, na paparusahan sila, mga kasambreros, no,
Kasi nga parang mas nagtitiwala sila sa tao, mas nagtitiwala sila sa lakas ng humans, sa lakas ng kabayo, sa lakas ng animals, and hindi sila nagtitiwala sa Panginoon kundi sa ibang bagay, sa ibang tao or sa ibang lugar, no? Especially dito nga po ay na-mention ang bansang Egypt, no? Na kung saan ay galit ang Panginoon, mga kasembreros. So hindi naman ito yung sasabi natin na yung unang resort dapat natin, yung una nating ginagawa ay manalangin, no? Manalangin sa Panginoon. We seek the Lord, we pray to God, mga kasembreros, and then ang Diyos po ay magbibigay ng tulong. Let's say gagamitin ng Egypt, no? Kasi ang nangyari dito talagang hindi na nila hinanap ang Panginoong Diyos nilang buhay, ang lumikha ng langit at ng lupa at ang Diyos ng Israel, kundi dumiretso na lang talaga sila sa Egypt, no? Parang doon na lang sila nagtitiwala, mga kasembreros. Doon nilang yung faith nila, doon na nila binigay sa Egypt, sa mga horses, sa mga chariots, mga kasembreros, at hindi na sa Panginoon. Wala na silang time sa Panginoon. Ang ginawa nila ay dumiretso na lang sila, no, sa mga Egyptiohano, mga kasembreros, or sa mga Egyptians. Oh, dear reader, this verse serves as a powerful reminder of the dangers of relying solely on human capabilities and forgetting the limitless power of God. So ito yung sabi ng Panginoon na may panganib, no? Yung mga talagang nagtitiwala solely, doon na lang yung full trust nila, yung full faith nila, mga kasembreros, ay nilagay nila sa mga Egyptians, sa mga horses, sa mga chariots, at hindi sa Panginoon at sa kanyang limitless power, endless, matchless, mga kasembreros, na kapangyarihan ng ating Panginoon. We may sometimes be tempted to put our faith in our own strength, intelligence, or resources, believing that we can handle everything on our own as mere mortals. So yun nga, no? Kapag nagtitiwala na tayo sa ating sarili at hindi na sa Panginoon, mga kasembreros, doon na talaga papasok ang parang wala na tayong tiwala sa Panginoon at nagtitiwalaan tayo sa ating sariling lakas, sa ating sariling talino, sa ating mga talento, sa ating kalakasan, sa ating kakayahan, at hindi na sa Panginoon. So ang faith natin ay wala na sa Panginoon, bagkus sa ating sarili or sa ibang tao. It highlights the vulnerability and limitations of human strength when compared to the immeasurable might of God. So hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo hingi ng tulong sa ibang bansa or sa ibang lugar or sa kapitbahay or sa ating family members or sa ating best friend. So hindi naman ibig sabihin na ganun, mga kasembreros, no? Ang gawin na natin, kasi gagamit ang Panginoon ng tao para tayo po ay tulungan, para tayo ay suportahan or mag-send siya ng tulong. So ang mga tao sa paligid natin ay instrumento ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang awa, ng kanyang humility, and so on, mga kasembreros, ng kanyang support, no, ng kanyang reinforce. Pero kapag tayo po ay dumidiretso na ng parati sa mga taong ito, sa ating sarili, no, we fully trust ourselves, we fully trust other people or family members, for example, we don't pray, we don't seek God, we don't worship God, we don't love God, we don't put our trust in God, mga kasembreros, ay doon po tayo nagkakasala. So ang gawin natin dito ay manalangin tayo una, tapos magbasa ng kanyang salita, and then mag-worship na talagang we please and we do His will, no, yung kanyang kalooban, mga kasembreros, and magsisend siya ngayon ng mga taong tutulong sa atin. So ganun ang yung priority, yung order ba, yung pagkakasunod-sunod, mga kasembreros. So iba kasi ang taong nagtitiwala lang parati sa sariling kakayahan, kasi hindi niyan maglalaan ng panahon sa Biblia. Kapag yung mga taong nagtitiwala talaga sa sarili nila at sa ibang tao, hindi niyan sila maglalaan ng panahon sa panalangin. So kasi nga alam nilang they are supported, no? Kaya nilang mag-earn ng pera, kaya nilang bilhin ang gusto nila, ang kailangan nila, no? Kaya nilang suportahan ang sarili nila, ang family nila. So, ang gagawin ng mga ito ay hindi na sila magsishare ng panahon at hindi na sila magbabasa ng Biblia because kaya nilang mabuhay, no, ng sarili nila, mga kasos, which in fact ay hindi, no? Kasi ang hangin, di ba? Ang galing sa Diyos yan, no? Oxygen, mga kasembreros, ang ating lakas, ang ating dunong, ang ating talino, ang ating skill. So lahat ito ay galing sa ating Panginoon. Ang buhay natin mismo, utang natin sa Panginoon. So we cannot say na we can do our own, mga kasembreros, by our own, no? Kasi nga, parang binulag lang sila ng kanyang binulag lang sila ni Satanas, mga kasas, na kaya ko naman sa sarili ko, bakit ba naman ako magbabasa ng Biblia, kaya ko naman, no? I have my decisions, I have my choices, I have my skill. So doon na papasok yung pride, mga kasas, na galit
ang Panginoon. Have you relied solely on your own understanding and neglected to seek guidance from a higher source? This verse urges us to examine our dependence on human strength and to realign daw our focus on the infinite power and wisdom of God. Putting our trust in God's power opens us up to a source and strength that transcends all human limitations and ensures that we find true stability and security in our lives. So, yun nga, no, talagang kailangan i-reflect natin ito mga kasus. Napakaganda nito, no? Yung Isaiah 31 verse 1 kasi si Prophet Isaiah dito, no, bilang konting background, ay warning ito, no, sa people of Judah. Okay, ang Judah po ay isa sa mga anak ni Jacob. Si Jacob po ay naging Israel. So yun po yung yung sequence. Yung Israel ngayon, yung bansang Israel, so yun po siya. So isa siya si Judah, isa sa mga 12 tribes or 12 sons of Jacob. So ganun siya mga kasembreros. So marami sila, no, kasi 12 sila. May si Joseph, may si Benjamin, may si Manasseh, may si Gad, and so on. May si Dan, no, and so on. Mga 12 sila mga kasembreros. So si Judah, si Jerusalem, mga kasembreros, and Jerusalem. So warning ito, no, yung Isaiah 31 verse 1 mga kasembreros, and the rest of the chapter, no, Isaiah 31. So it cautions against the allure of seeking military aid from Egypt. So instead of placing their trust in God. So parang humingi sila ng military forces or military help mga kasembreros sa bansang Egypt instead of sa Panginoon, no? Kung nawala na sila ng pananampalataya sa Panginoon, that is why they sought help from Egypt instead. So which nagalit ang Panginoon. This verse is not merely a historical anecdote but a timeless lesson that resonates with us today. In a world where we are often tempted to rely on our own strength, resources, or the solutions offered by society, the message of Isaiah 31:1 remains relevant. So napaka-relevant kasi ang faith mga kasembreros ay talagang araw-araw na reminder ito sa atin na kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon because kung saan natin nilalagay yung ating pananampalataya, yung ating faith, yung ating trust, mga kasembreros, yung ating dependence ay nagmamatter. Kasi kunwari, nilalagay natin yung trust sa ating sarili or sa ibang tao. So kung ba doon tayo nagkakasala mga kasembreros, but nga, sabi ko kanina, it's not naman ilagay mo talaga yung hindi ka na maglalaan, hindi ka nahihingi ng tulong sa iba or sa family member or hindi mo na kailangan yung asawa, kapatid, magulang or so on or best friend. So hindi naman ganun, okay? It's just a matter of order and sequence sa mga customers or priority. So top 1 si Lord na ating hihingan at saka pananampalatayanan, no? We put our trust and faith on Him, and then He will use people as instruments of His goodness. So naintindihan po natin yung sequence. So ganun po siya mga customers. Unlike na parati na lang tayo humingi sa tao na lang parating, so on, or sa karatig lugar or sa kapitbahay and so on. So hindi po ganun mga customers. As a final thought, in the chaotic hustle of our modern lives, it's easy to depend on our own abilities in material things for security. So madali lang talaga, no? Yung mga material things, nakakabili ako ng sarili ko kasi meron akong pera, nag-earn ako ng malaki. So madali lang talaga ma-tempt, no, or matukso ang mga tao na huwag na maglaan ng ng panahon sa Biblia kasi you can do it on your own. You earn with your own capacity or strength, no, which is mali. So ito ay reminder sa atin mga kasembreros na kailangan mag-trust tayo sa higher power, sa highest actually, no, sa ating Panginoon mga kasembreros that's waiting to guide and protect us through it all. So napakaganda, no? Napakaganda ng verse na ito mga kasembreros. But in the meantime, ayan lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no? Total dependence sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.